Pangulong Marcos. Dapat niyang disiplinahin yung mga mahihina o tiwaling opisyal ng PhilHealth. Ulitin ko, hindi dapat binigyan ng zero budget ang PhilHealth dahil hindi dapat parusahan ang mga ordinaryong Pilipino, ang mga mahihirap na Pilipino, ang senior citizens, ang PWDs at ang mga manggagawang Pilipino dahil lamang sa pagkakamali ng mga itinalaga sa management ng PhilHealth. Dapat ang idisiplinahin ay yung management ng PhilHealth. Hindi dapat parusahan ang mga mahihirap na Pilipino. Yeah. So, yun na nga hindi zero budget nila ang PhilHealth, tapos lumaki ang mga ayuda. Lalo na ang AKAP, yung mga congressman at ang mga senador, maraming AKAP. Bakit ganito ang nangyari, Attorney Vic, no, na talagang parang gusto ng pamahalaan ngayon, ng administrasyon ngayon, na ang mga mahihirap ay lumuluhod sa mga congressman, lumuluhod sa mga politiko para manghingi ng tulong. Dapat niyang magsama-sama tayong lahat ng Pilipino. Dahil sabi ko nga sa aking mga naging pahayag in the past few days, ang pinakamahirap sa buhay ng ating mga kababayang hindi naman maluwag ang katayuan sa buhay, yung mahirap ka na, ginagawa ka pang miserable. Yung tinatanggalan ka ng dignidad, nung self-respect, at papipilahin ka madaling araw para lang dyan sa ayuda, para lang dyan sa AIX, para lang dyan sa AKAP. Hindi naman pera ng mga politiko yan, hindi pera ng mga mambabatas yan. Instead na pinalakas yung legalized vote buying na ginagawa ng mga politiko at mambabatas, dapat yung perang yan, yung bilyong pisong halaga na para sa ayuda, ibinigay na lamang sa PhilHealth. Nang sa ganoon, meron tayong peace of mind kung sakasakaling tayo o yung mga dependents natin o mahal sa buhay ay magkasakit at kinakailangan magpa-hospital, at least meron tayong aasahang tulong mula sa pamahalaan sa paggamit ng ating PhilHealth cards. So talagang grabe itong mga itong ginagawa nila, no, na talagang yung mga tao ba, kailangan pa nating magmakaawa sa politiko para lang tayo ay tulungan. At ito ay talagang lihis na lihis doon sa sinasabing sama-sama tayong babangon muli. Ang nangyayari, ibinabaon tayong lahat at yung mga tiwaling politiko na lamang ang kanyang inaahon at higit pang pinapataba ang bulsa. Attorney Vic, may magagawa pa bang may magagawa pa ba ang ating mga kababayan dito at yung ibang mga tutol nitong pag-zero budget po ng mga mambabatas? Hindi pa naman totally sarado ang lahat. May maliit na lamang na tsansa o pagkakataon. Kaya kinakailangan yung may mga platapormang kagaya mo dyan sa radyo ninyo, kalampagin natin ang gobyerno. Kalampagin natin ang Malacanang, baka sakali ay umabot sa pandinig ng Pangulong Marcos na hindi sang-ayon ang higit na nakararaming Pilipino, mayaman, mahirap, may trabaho, wala, dito sa ginawang defunding o zero allocation para sa PhilHealth. Baka sakali na makinig si Pangulong Marcos at sabihin niyang mali yung ginawa ng Kongreso, ng Senado at ng mababang kapulungan, at ibalik niya yung panukalang budget para sa PhilHealth. Nang sa ganun, mapawi naman yung pangamba nung mga mahihirap na Pilipino na wala silang aasahang tulong kung sakali sila'y ma-ospital o dili kaya ay mangailangan ng tulong na medikal. Yeah. Attorney Vic, maapektuhan ba kaya nito itong ating programa sa Universal Healthcare? At kasi yun ang ng gobyerno na gawing zero balance yung ating mga hospital bills, no? Lalo na ngayon, merong malasakit, pero kapag nangyari ito, mahihirapan rin ang PhilHealth. Hindi lang ang PhilHealth, marami ang mahihirapan. Kagaya nung Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated, ang pagkakaalam ko nung huli, meron pa silang collectible na around 4.5 billion pesos. May pagkakautang pa ang PhilHealth. So pagka hindi mo nabayaran yung mga private hospitals na nagbibigay ng serbisyo at nakaasa sa reimbursement o refund mula sa PhilHealth, hindi na rin magbibigay ng serbisyo yan. Dahil ultimo yung kaliit-liit na bulak na pinapahid sa lahat ng pasyente doon, nakatakal yun.
pati yung alkohol na pinahid doon na gagamitin sa pasyente, may halaga yun. Hindi libre yun. So dapat munang bayaran lahat ng pagkakautang ng PhilHealth. Nang sa ganon, hindi malagay sa peligro yung serbisyong medikal na kakailanganin ng bawat Pilipino. And yes, tatamaan talaga yung mga provisions ng Republic Act 1122.3 o yung Universal Healthcare Law. Tatamaan yan. At unconstitutional yung ginawang aksyon ng Kongreso, ng Senado at ng mababang kapulungan dahil lahat ng nakokolekta ng gobyerno mula doon sa tinatawag na sin products, yung mga tobacco products, yung mga sigarilyo, yung mga gumagamit ng sweetener or asukal or yung matatamis, yung soft drinks, 80% I believe ng revenue makokolekta dyan dapat ibinibigay sa PhilHealth. So hindi linabag mo yung sarili mong batas, unconstitutional yan. But then again, hanggat hindi pa ito napipirmahan ng Pangulong Marcos, meron pa tayong maliit na tsansa. Meron pa tayong maliit na pagkakataon. Kaya kinakailangan mag-ingay tayo. Mag-ingay tayo sa lahat ng platform, social media, traditional media, sa kung ano-anong forum. Hindi lamang usaping doktor ito, hindi lamang usaping manggagawa, usapin ng lahat ng Pilipino. Iparating natin yung hindi natin pangsang-ayon dito sa ginawang defunding o zero budgeting ng Kongreso sa PhilHealth at baka sakali ay makinig ang Pangulo ng Pilipinas at ibalik niya yung panukalang halaga o budget para sa PhilHealth sa taong 2025. Yeah. At sa palagay ko naman po, Attorney Vic, no, sa pulso ng ating mamamayan sa kahit sa social media, galit na galit ang mga tao ngayon. No? Kahit anong mga post nang nababasa ko na itong ginawa ng mga kongresista, mga mambabatas natin na zero budget nila. Dapat it's time. It's time for President Marcos to listen to the Filipino people. Ang nagluklok sa kanya ay ang sambayan ng Pilipino. Wala siyang kasamang mga congressman at senador nung kami ay nangangampanya. Dapat ang samahan niya, dapat ang panigan niya ay ang sambayan ng Pilipino. Maingay na ito sa lahat ng platforms. Pati sa social media, umuusok nagliliyab ang usapin ng defunding o zero budget ng PhilHealth. Dapat makinig. Si Pangulong Marcos may kaunting panahon pa bago niya pirmahan itong budget. Ibalik niya sana yung pondong para sa PhilHealth na sigurado naman diretsong makikinabang ang sambayan ng Pilipino. Ngayon, babalikan ko lang yung opening statement na binanggit mo kanina. Kung sakaling merong pagkukulang ang management ng PhilHealth, parusahan mo, Pangulong Marcos, kastiguhin mo, disiplinahin mo, sibakin mo sa pwesto, kastiguhin mo yung mga mahihina, non-performing, underperforming o tiwaling opisyal ng PhilHealth. Pero wag mong parusahan ang mga mamamayang Pilipino, ang PWDs, ang senior citizens, ang manggagawa at ang higit sa lahat ang mahihirap na Pilipino na nakaasa dyan sa PhilHealth pagdating sa kanilang pagsisiguro sa kanilang kalusugan at sa kanilang mga mahal sa buhay. Higit tayong marami dyan kaysa sa mga ilang senador at congressmen. Mas marami tayo dyan, kinakailangan lang mag-ingay tayo. Ipabot natin sa Malacanang na hindi tayo sang-ayon sa defunding o zero budget na nakuha ng PhilHealth. Yes, kasi buhay ang pinag-uusapan dito, Attorney Vic. Attorney Vic, medyo kapos na tayo sa oras. Siguro ang mensahe mo sa lahat ng ating mga kababayan dito sa Cagayan de Oro at sa buong Pilipinas. Sa Cagayan de Oro, alam kong isa pang pinag-uusapang mainit dyan ay yung ating ginagawang kampanyang No to War. Ako ay kasama ninyo dito sa No to War. Magsama-sama tayo, mali rin, unconstitutional, labag sa saligang batas ang pagpalaganap ng mga base militar ng Estados Unidos diyan sa Mindanao, diyan sa Cagayan de Oro. Hindi natin kailangan ng digmaang kumikitil ng buhay. Hindi natin kailangan ng digmaan na wala tayong kapanapanalo. Ang kinakailangan ilunsad ng gobyerno, ang kinakailangan ilunsad ng administrasyon ni Bongbong Marcos ay digmaan laban sa kagutuman, digmaan laban sa kawalang pag-asa,
digmaan laban sa kahirapan, at ito, digmaan laban sa korupsyon, ibalik ang pondo ng PhilHealth sa taong 2025. Alright, maraming salamat po Attorney Vic Rodriguez, ang dating Executive Secretary, the Kingmaker. No? Si Attorney Vic talaga ang ating ang kasama no, ng Pangulong Marcos noong 2022 presidential election, makabumbo kung maalala ninyo. Pero ngayon siya ay kumawala na sa administrasyon dahil sa kanyang mga nakikitang ano dito, no? So mao na nga ato siya nakauban makabombo sa Attorney Vic Rodriguez. Reaksyon ni dapat unta lagi ang PhilHealth lagi mga kabombo or ang atong mga magbabalaod. Paminawan ninyo ang sentimento sa